Ikaw ang bumagsak kay Arya, di ba? Ngayon alam mo na kung sino ang manager ni Arya. Sa palagay mo, paano kanya pakikitunguhan sa kanyang karaniwang paraan ng paghawak ng mga bagay? Ang dahilan kung bakit mayroon si Dahua ngayon ay hindi dahil nambobola siya. Kung gusto niyang mawala ka sa entertainment circle, ito ay kasing simple ng paggalaw ng isang daliri. Natigilan si Vanessa habang nakatingin sa mukha ni Arya. Namutla ang mukha niya. Sa totoo lang, napakakomplikado ng mood ni Arya ngayon. Maliban sa pagkabigla, may pagkagulat din bagamat nahulaan na rin niya na magkakaroon ng ganoong posibilidad. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba kapag naharap sa totoong sitwasyon. Bukod dito, inihayag ito ni Allen sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Tingnan mo ang mukha niya. Ito ay mas kapana-panabik kaysa sa paleta ng kulay. Hinawakan ni Serena ang siko ni Arya. Napangiti si Arya nang walang magawa. Unti-unting lumuwag ang kanyang kalooban. Ibinalita lang nila ang katotohanan. Pero si Director Jones talaga ang gumawa nito. Nakapagdesisyon na ba kayo o gusto kanyang bigyan ng hindi inaasahang sorpresa? Hindi niya sinabi sa akin officially. Nahulaan ko rin ito, ngunit hindi ko talaga alam na ang usapin ay direktang isa-publiko. Hindi ito itinago ni Arya kay Serena. Nag-aalala siya na baka hindi siya maintindihan. Isa rin itong magandang paraan para iligtas sila sa pang-aapi sa iyo. Naranasan ni Serena ang emosyonal na pinsala at mas bukas ang isipan. Ngayong nakita niya si Arya, para bang nakita niya ang nakaraan niya. Hindi niya nagawang hawakan si Arya sa entablado. Nang makita ang kanyang pagkahulog, ngunit wala siyang magawa, ito ay labis na ikinalulungkot niya. Ang pagkilos ni Allen ay ganap na nakaharang sa mga bibig ng mga kasuklam-suklam na tao at itinaas ang katayuan ni Arya sa isang bagong antas. Walang nangahas na ibuli si Arya ng padalos-dalos ngayon. Dahil ang pambubuli sa kanya ay katumbas ng pag-provoke kay Dahua at paghahamon sa pagtitiis ni Allen. Sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ito? Ang bilang ng mga views sa opisyal na website ng Dahua ay hindi biro. Sa loob lamang ng ilang minuto, sumabog ang industriya dahil sa pasabog na mainit na balitang ito. Si Allen ay naging eksklusibong broker ni Arya. Hindi mabilang na mga bersyon ang lumitaw dahil ang balitang ito ay masyadong nakakagulat. May ganoong resources si Arya, mag-aalala pa ba siya na hindi siya sumikat sa hinaharap? Imposible lang. Dahil basta kumilos siya, walang nangahas na makipaglaban sa kanya. Ang kanyang manager ay si Allen Jones. Nagbago ang tingin ng mga tao sa paligid kay Arya. May naiinggit, at may nagbubulungan sa likod niya. Ngunit wala nang nangahas na hayagang ibuli siya. Natakot sila sa kapangyarihan ng manager ni Dahua at Arya. Maliban kung gusto nilang umalis sa bilog, kailangan nilang bantayan ng maayos ang kanilang mga bibig at kamay. Naramdaman ni Arya ang pagbabago sa mga titig na iyon at napabuntong hininga. Napansin ni Serena ang ekspresyon nito at marahang hinawakan ang kanyang braso, huwag kang masyadong mag-isip. Ang lahat ng ito ay normal na fenomena. Baka kailangan ko pa ng oras para mag-adjust. Bahagyang umiti si Arya. Wala siyang ideya kung ano ang magiging kinabukasan niya. Maaasa ka sa kanya ng walang pag-aalala. Naniniwala ako na kayong dalawa ang talagang magiging pinakamahusay na magpartner. Tumango si Arya. Hahawakan niya ng mahigpit ang kamay ng lalaking iyon. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy ang award ceremony. Matagal nang ibinaba ni Vanessa ang kanyang ulo at gustong samantalahin ang pagkakataong umalis. Nang matapos ang final award ceremony at inanunsyo ng host na isa-isa silang makakalabas, si Vanessa ang unang tumayo at naglakad patungo sa pinakamalapit na pinto number 2. Pero pinigilan siya ni Serena na kakatanggap lang ng award at umakyat sa hagdan. Ang bilis mong umalis. Nagkataon, kailangan din naming umalis. Sabay na tayo. Nang matapos siyang magsalita, nilapitan niya si Vanessa sa mahinang boses, natatakot ka ba na magulo ka ni Director Jones? Sa tingin mo makakatakas ka? Parehong nagalit at nahihiya si Vanessa, ngunit wala siyang magawa. Hinayaan niyang masuyong hawakan ni Serena ang kanyang kamay. Napakagatlabi si Arya at naglakad sa likod ni Serena. Malamang ay hindi na siya nakabangon sa pagkahulog at tulala pa rin ang kanyang ulo. Nag-aalalang tumingin si Serena kay Arya, natatakot na baka hindi siya makahawak.
Ngumiti si Arya at umiling, ginamit ang kanyang mga mata para ipahiwatig na ayos lang siya. Saka lang gumaan ang pakiramdam ni Serena at naglakad palabas. Pinalibutan na ng mga reporter ang pinto at naghihintay na makapanayam si Arya. Ang panukala ng Dahwa ay naparalisa ang ilang mga website. Miss Arya, mangyaring tanggapin ang aming panayam. Miss Arya, paano mo nakumbinsi si Director Jones na maging manager mo? Miss Arya, gagamitin ba ni Dahwa ang lahat ng resources nila sa iyo? Narinig ni Arya ang mga tanong na ito at alam niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga ito. Isang bagay lang ang na-curious ng lahat. Ang presidente ng Dahwa Group, ang hari ng palabas, paano siya magiging ahente ng isang munting artista? Paano niya magagawa ito? O marahil, nagkaroon siya ng ilang lihim na relasyon kay Alan Jones. Siyempre, hindi nangahas ang mga reporter na tanungin ng diretsyo kung natulog na ba sila sa kama. O di kaya lahat sila ay itinaas ang kanilang mga mikropono at hinintay na magsalita si Arya. Nais nilang makita kung makakahanap sila ng anumang mga pahiwatig mula sa kanyang mga salita upang ihayag. Napakaraming reporters. Paulit-ulit silang hinaharang ng assistant ni Luna at Serena. Hindi maganda ang pakiramdam ni Arya ngayon at hindi siya bagay sa isang interview. Magpa-appointment tayo next time. Matapos marinig ito, naalala ng mga reporter na kakahulog lang ni Arya sa entablado. Kaya lang hindi nila madaling binitawan si Arya. Dahil mahirap na siyang harangan sa susunod. Arya, magsabi ka lang ng ilang salita. Sabihin mo lang sa amin kung ano ang nangyayari, ha? Sigaw ng isang reporter sa napakasamang tono at nainip na. Napatigil si Arya nang marinig iyon. Tumingin siya sa reporter at nagtanong, ano ang nangyayari? Na-realize din ng reporter na hindi maganda ang tono niya. Mabilis niyang sinabi, it's about Director Jones announced that he is your manager. Totoo ba? Siya ang presidente ng Dahwa. Bakit siya ang magiging manager mo? Napakurap si Arya. Sumakit muli ang lugar kung saan siya nahulog. Bilang karagdagan, siya ay nakatayo sa mataas na takong at napapaligiran ng mga taong ito. Ito ay talagang hindi komportable. Hindi ko masasagot ang tanong na ito para kay Director Jones. Kung gusto mong malaman ang sagot, tanungin mo lang siya. Palagi ba kayong mag-asawa ni Director Jones? Nagsimula na namang magtanong ang reporter. Naaliw si Arya sa tanong. Umiling siya at sinabing hindi. Sila ay mga legal na mag-asawa na nakatanggap ng kanilang mga sertipiko. Siyempre, hindi sila magkakaibigang lalaki at babae. Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit patungkol sa iyong relasyon? Tama ang nakita mo. Mangyaring maniwala sa iyong mga mata. Hindi alam ni Arya ang sasabihin. Walang mahanap na butas ang mga reporter. Akmang bibitawan na siya ng mga ito, may boses ng isang lalaki mula sa karamihan. Gumagamit ka lang ng ilusyon para lituhin ang publiko. Isa ka lang artista na umaasa sa kanyang katawan para mapunta sa tuktok. Bakit ka nagpapanggap na matayog at makapangyarihan? Nakasuot ang lalaking iyon ng dark blue na peak cap at may nakasabit na work card sa kanyang leg. Ngumiti siya ng walang galang. Huwag ka kasing magtaka. Walang pader sa mundo na hindi pumapayag na dumaan ang hangin. Kinuhanan ko na kayo ng mga larawan na nang aakit sa mga lalaki. Nakita ni Arya ang pangalan sa work card ng reporter. Capture It Studio. Tila hindi sumuko ang taong iyon sa pagsisikap na kumuha ng mga chismis mula sa kanya. Gayunpaman, hindi alam ni Arya na kinunan na ni Stanley ng mga larawan sila ni Allen sa labas ng Manor. Gusto lang niyang maghintay ng pinakamagandang panahon para ilantad ang mga ito. Baliw ka ba? Ilang mga reporter ang nanlilisik sa kanya. Maraming mga tulad niya ang sadyang gumawa ng mga masasakit na salita para sumikat. Baliw ka dahil gusto mong maging sikat. Nakangiting walang pakialam ang reporter na iyon. Slot si Arya. Pumunta at suportahan siya. Sooner or later, sarili mong mukha ang sasampalin mo. Palagi niyang sinasabi na wala siyang nobyo, ngunit nakakulong siya sa maraming lalaki sa kanyang likuran. Kung hindi, magkakaroon ba siya ng katayuan ngayon? Nang marinig iyon ni Luna ay agad siyang nagalit. Tinuro niya ang lalaking iyon at sumigaw, itahimik mo yung bibig mo. Sinisiraan mo si Arya. Ako. Iba ito para sa mga taong sinusuportahan ng mga Dahwa,
Ngunit ang katotohanan ay ang katotohanan. Hindi malilinis ang babaeng ito. May mga taong galit na galit sa iyo na gusto nilang mahulog ka sa iyong kamatayan sa entablado. Sa tingin mo ilang araw ka pang magpapakatanga? Hintayin mo na lang. Malapit mo nang makita ang tunay na kulay ni Arya. Pinanood ni Vanessa ang eksenang ito sa gilid at tuwang-tuwa siya. Tila hindi lang siya ang may galit sa babaeng ito. Higit pa rito, ang reporter na ito ay nagsalita ng buong kumpiyansa. O marahil mayroon siyang matibay na ebidensya sa kanyang mga kamay. Nagmamasid ang langit. Alam mo ang ginawa mo. Napakaraming artista sa dahwa. Bakit gusto ni Director Jones na maging manager mo? Ano ang espesyal sa iyo? At saka, may malaking hit sa Kid advertisement, ang Prince Charming from the Bhakti. Lahat ng binanggit ng reporter na ito ay isang bagay na hindi naglakas loob na itanong ng ibang mga reporter. Napaatras ng kalahating hakbang si Arya. Hindi dahil sa takot kundi dahil hindi na talaga siya makatagal. Agad naman siyang inalalaya ni Luna at hindi na niya ginulo ang lalaking iyon. Iminungkahi niya sa organizer staff na paalisin muna si Arya. Nasa proseso pa lang ng negosasyon si Luna nang may isang high-class na yaya na kotse ang tumalbog at tuluyang huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas ng kotse si Allen ng maayos at dire-diretsong naglakad papunta kay Arya. Napuno ng hiyawan ng fans ang paligid. Hindi siya gumamit ng sariling sasakyan bagkus pumili siya ng yaya na sasakyan. Nangangahulugan ito na talagang gusto niyang lumabas bilang manager ni Arya. Itinaas lahat ng mga reporter ang kanilang mga kamera, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na humakbang pasulong. Si Alan Jones ayon. Sinong maglalakas loob na magtanong? Napatingin si Allen sa microphones na nasa harapan niya at bahagyang kumunot ang noo. Walang itinanong ang mga taong ito kundi iniabot ang mga mikropono. Ano ang gusto nilang sabihin niya? Tanging si Arya lang ang nakikita niya sa kanyang mga mata. Halatang hindi na siya makatagal. Matigas na sigaw ni Allen, umalis ka. Pagkatapos niyang sumigaw ng malamig ay agad itong naglakad papunta sa kanya. Ang mga reporter na nakapaligid sa kanya ay lahat ay natakot sa kanyang malamig na hitsura. Sino ang maglalakas loob na humarang sa kanyang daan? Bawat isa sa kanila ay maingat na nagmamasid habang naglalakad si Allen patungo kay Arya. Gusto ni Arya na dahan-dahang maglakad sa kotse. Pag-uwi niya, hindi naman siguro ganoon kasakit pero hindi niya talaga matiis na hilahin siya ng mga reporter na ito ng matagal. Bahagyan niyang ibinaba ang ulo. Sa kanyang puso, malinaw na hindi makatakas sa mga mata ni Allen ang kanyang munting iniisip. Walang pakialam si Allen. Natural niyang hinawakan ang kamay ni Arya at itinaas ang mahabang damit nito mula sa gilid hanggang tuhod. Hinayaan nitong makita ng lahat ang mga galos sa kanyang mga binti. Bagaman sinubukan niyang itago ito ngayon, nasugatan nga siya. Tumingin si Allen sa mga reporter na may malamig na mukha. May tanong pa ba? Napatulala ang mga reporter. Paano sila dapat magtanong? Sino ang dapat nilang itanong? Ang mga tsismosang tanong na nakabara sa kanilang lalamunan ay nagpakaabala sa kanila. Si Allen na nakatayo sa harapan nila ay mas lalo silang nakaramdam ng takot. Tumingin si Allen sa paligid. Pansamantalang huminto ang tingin niya kay Vanessa at saka lumayo. Kung gayon, ako na ang magtanong. Bakit bumagsak si Arya sa entablado ngayong gabi? Sino ang nag-utos at sino ang gumawa ng malilim na bagay na ito? Bibigyan ko siya ng 24 na oras para sa isang paliwanag. Kung hindi, hahayaan ko siyang maunawaan kung paano isulat ang salitang sakit. Pagkatapos sabihin ito, sinabi ni Allen sa mga mamamahayag, dahil walang problema ngayon, huwag magtanong ng anuman sa hinaharap. Tiniis ni Arya ang sakit sa kanyang tabi. May bakas ng pawis sa kanyang noo. Magagamit niya ang kanyang kakayahan sa pag-arte para itago ito sa lahat, ngunit hindi niya ito maitatago kay Allen na nakakaalam sa kanya. At saka, kung may ebidensya para siraan si Arya, ilantad na lang. Simula ngayon, ako na ang opisyal na magiging manager niya. Gusto kong makita kung anong uri ng masasamang bagay ang mailalabas mo. With that, hinawakan ni Allen ang braso ni Arya at ipinatong sa balikat niya. Pagkatapos, binuhat siya nito at naglakad patungo sa kotse ni Arya. Nasaksihan ng lahat ng naroroon sa eksena ang eksenang ito. Ang mga reporter, katulong, staff,
at ang reporter mula sa Capturate Studio ay nagulat na walang imik. Nakikipag-away kay Alan Jones. Maliban kung sila ay baliw. Napansin ni Serena ang ekspresyon ni Vanessa. Gaya ng inaasahan niya, wala ng kulay ang mukha ng huli at medyo natakot siya. Bahagya siyang hinawakan ni Serena at agad na napasigaw si Vanessa, hindi ako. Hindi ba ito nagkukumpisal ng hindi nagpapatalo? Nagkatinginan sina Serena at Luna. Sino ang may ginawa? Maaga o huli, malalaman din ang katotohanan. 24 na oras, naghihintay sila para makakita ng magandang palabas. Niyakap ni Allen si Arya at hindi niya napigilang ibaba ang ulo. Ngayon pa lang sa harap ng napakaraming tao, ay kaya niyang tiisin ang sakit ng kanyang mga binti at sakit ng ulo, ngunit nang makita niya ito ay sobrang sakit na natalo siya. Lalo na ang pakiramdam sa puso niya, sobrang hindi komportable. Tumulo ang luha ni Arya. Hindi na niya talaga kayang pigilan. Diretsahang pinaandar ni Allen ang driver na magmaneho papunta sa ospital, at patuloy na hinihiling sa driver na pabilisin. Ibinuka niya ang kanyang bibig at wala man lang lakas na magsalita. Nang dinala siya ni Allen sa ospital ay nahimatay na siya. Pagkagising niya ay nakahiga na siya sa hospital bed. Nakabandage ang kaliwang guyan niya at nilagyan ng fixator ang bewang niya. Kahit na ang pagbangon ay isang problema. Umupo si Allen sa sofa at tiningnan ang impormasyon. Nang marinig niyang gumagalaw ang nasa kama ay agad siyang tumayo at naglakad. Marahan niyang inalalayan si Arya, don't move. Napakurap si Arya. Gusto man niyang lumipat ngayon, hindi niya magawa ang gusto niya. Sumandal siya sa kama at tumingin sa lalaking katabi niya. Napabuntong hininga si Allen. Sinubukan na niya ang lahat para pigilan ang galit, ngunit hindi niya napigilang sumigaw sa kanya. Ilang oras na lang mula nang iwan kita, at ginawa mo na ang sarili mo sa ganito. Simula noong araw na ikinasal sila, ito ang unang pagkakataon na nakausap niya si Arya ng ganito. Galit talaga siya. Ibinaba ni Arya ang kanyang ulo at walang sinabing pabulaanan. Hindi niya alam kung paano bubuksan ang kanyang bibig. Seeing her like this, alam din ni Allen na masyadong mabigat ang sinabi niya kanina. Umupo siya sa tabi ng kama nito at nagkusa na hawakan ang kamay ni Arya, naaawa ako sa iyo. Puno ng pag-aalala ang mga mata niya nang sabihin iyon. Tumingala si Arya sa kanya at dahan-dahang sinabing, hindi ko bibitawan ang taong nanakit sa akin. Hindi ako ganoon ka-tolerant. Natatakot lang ako na baka mag-alala ka at hindi ka papayag na magdusa ako ng kaunti. At saka sa pagkakataong ito. Nag-aalala ako na kung ipapadala ako sa ospital, iiwan mo lahat ng trabaho mo para protektahan ako. Gusto kitang makausap pagkatapos kong umuwi. Hindi na nagsalita pa si Allen at humarap sa kanya para yakapin siya. May gustong sabihin noon si Arya, ngunit sa pagkakataong ito, naging mali kaagad ang kanyang emosyon. Umiyak siya at sinabing, bakit ang bangis mo sa akin? Hindi ko ginawa. Ay hindi ko sinasadya. Ipinapangako ko na hindi ko ito gagawin sa hinaharap. Sinubukan siyang suyuin ni Allen. Luha ang tumingala si Arya at pilit na umupo. Nang makita niya si Allen sa tabi niya ay nakaramdam siya ng ligtas. Ang iyong mga binti ay tatagal ang 2 linggo upang gumaling at ang iyong ulo ay sasakit. Kailangan mo ng oras para magpahinga. Kinansela ko at naantala ang lahat ng iyong mga kaayusan sa trabaho. Hindi pinilit ni Arya ang sarili na ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Nais din niyang maging malusog ang kanyang sarili sa lalong madaling panahon. Ayaw niyang makitang nag-aalala si Allen sa kanya at sasakit ang puso niya. Kung ganoon pwede na ba akong umuwi? Ayokong manatili sa ospital. Tatanungin ko ang doktor. Tinapik ni Allen ang kamay ni Arya at lumabas na para maalagaan siya nina Luna at Serena sa ward. Naglakad siya papunta sa opisina ng doktor. Paano ito, Di? Naisip ni Luna na itinulak si Arya palabas ng entablado sa oras na iyon at pinawisan siya ng malamig, sa kabutihang palad, pagpalain ng Diyos. Kung si Arya ay nahulog ng maseryoso o kung ang kanyang mukha ay nasaktan, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Anong sinabi ko? Hindi mo ito maitatago. Nakita ni Serena na maayos na si Arya at nakahinga rin siya ng maluwag, pero ngayon, lahat ng babae sa mundo ay naiinggit sa iyo. Bagamat bilang manager mo lang ito, masyadong dominante ang mga sinabi niya para sa iyo. Nag-aalala talaga siya.
Tumango si Arya, alam ko. Huwag kang mag-alala tungkol sa iyong mga sugat. Naghihintay lang kami para manood ng palabas. Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay ni Serena, mapangahas na hawakan ang babae ni Director Jones, huli na para umiyak siya. Huwag mo akong biruin. Saka bakit mo dinala ang tropeo mo dito? Dalhin mo na agad, galit na sabi ni Arya. Na-ospital si Arya. Ang mga mamamahayag ay naghihintay sa labas ng ospital para sa pinakabagong balita. Matapos makausap ni Allen ang doktor, inilabas niya si Arya sa ospital noong araw na iyon. Gayunpaman, itinulak siya nito palayo sa isang wheelchair. Nakita ito ng mga mamamahayag ng kanilang mga mata. Tila medyo nahulog si Arya pagkatapos niyang mahulog sa stage. Pinipigilan niya ito para maging maayos ang award ceremony. Naglakas loob lamang ang mga reporter na kumuha ng ilang litrato mula sa malayo. Hindi sila naglakas loob na lapitan si Arya para interviewin siya at istorbohin. Binuksan ni Martin ang pinto ng sasakyan at tinulungan sina Allen at Arya na makapasok sa sasakyan. Pinigilan niya ang mga reporter na humahabol sa kanila. Kailangan magpahinga ni Arya. Salamat sa iyong kooperasyon. Pinapanood lang ng mga reporter si Arya na umalis sa sasakyan. Ang manager niya ay si Alan Jones. Kung sino man ang maglakas loob na humarang sa kanya ay kailangang mamatay. Gayunpaman, hindi sila nangahas na magtanong, ngunit hindi nangangahulugan na hindi sila naglakas loob na mag-imbestiga. Kinailangan ng mga mamamahayag na hukayin ang lahat ng mga bagay na naugnay ni Arya kay Allen mula noong siya ay nag-debut. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi mahirap hukayin. Mula nang maging substitute audition ni Caroline si Arya, tila nagsimula nang lumabas ang mga pangalan nila ni Allen. Ngunit maaari ding ituring iyon bilang isang palatandaan. Kaya lang, ang mga nakakalat na bahagi ng balitang ito ay walang anumang mapatunayan. Kung si Arya ay nagkaroon na ng malapit na relasyon kay Allen noong mga panahong iyon, kailangan pa ba niyang maglakad ng hakbang-hakbang ng husto? Ang kaawa-awang maliit na impormasyong ito ay ganap na walang silbi. Ang nakatawag lang ng atensyon ng mga reporter ay ang gutted advertisement. Inihambing nila ang larawan ng Prince Charming sa larawan ni Allen. Ito ay halos kapareho at ginawa ang lahat ng dahilan upang maghinala na ang taong humingi ng tulong ni Arya ay si Allen. Nang tumanggi si Oliver na kunin ang commercial kasama si Arya, si Allen ang tumulong sa kanya. Nabanggit din ni Arya na hindi ordinaryo ang kanilang relasyon noong interview program ni Hermine. Walang nakakaalam ng katotohanan ng bagay na iyon. Bagamat napakaraming posibilidad sa harap nila, sino ang nangahas na manghula ng random? Sabi ng ilang tao, ilang beses ng lihim na tinulungan ni Allen si Arya. May mga nagsabi rin na magaling si Allen sa paghukay ng mga flashlight sa mga artista. Pinirmahan ng mga dahwa si Arya dahil nagustuhan nila ang kanyang potensyal. Siyempre, may mga pumupuna sa kanya sa likod niya. Sinabi nila na ginamit ni Arya ang kanyang katawan sa pagtulog sa mga malalaking shot at nakakuha ng pagkakataong pumirma ng kontrata sa dahwa. Si Allen lang ang manager niya para tulungan siyang itaas ang kanyang katayuan sa lipunan. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay parehong tama at mali. Mula nang bumalik si Arya, sapat na ang bawat gawa na ginawa niya upang patunayan ang kanyang lakas. Nanatiling low profile siya at kalmado. Hindi siya kailanman nagkusa na nakawin ang limelight at hindi pukawin ang anumang trending na paksa. Sa buong daan, siya ay naging matatag at malakas. Mayroon ba talagang malinaw na stream na tulad niya sa entertainment circle? Lahat ng uri ng mga haka-haka ay naging mas misteryoso si Arya, ang taong ito. Sa maliit na meeting room ng Dahwa headquarters, binuksan ng meeting table sa harap ni Roll ang pinakabagong data. Ito ay talagang kamangha-mangha. Nahulaan talaga ng CE ang lahat ng ito. Masyado nang curious ang outside world kay Arya ngayon. Ang rate ng pag-click ng website ay may bagong tagumpay bawat oras. Sanay man siyang makakita ng mga unos at alon sa entertainment industry, hindi niya maiwasang magpuri ngayon. Tumayo si Martin sa tabi niya at tiningnan ang mga huling resulta. Tumango siya, kung gayon ang tanging taong hindi nagpakita ngayon ay ang utak na nanakit kay Madam. Lalabas ba siya at aamin? Ito mas mabuting maging matalino siya. Kailangan niyang aminin sa sarili niya. Kung hindi, siya lang ang magiging pinakakaawa-awa sa huli. Seryosong sabi ni Martin.
Nakita ni Roll ang mga mata ni Martin at naisip niya ang estilo ng paggawa ng kanilang si. Hindi niya maiwasang maramdaman na masyadong nakakaawa ang utak. She had provoked someone she shouldn't have provoked, and she now brought her own death on herself. Dahil ang kanilang sihi ay isang kumpletong asawang baliw. But speaking of which, hindi bata si Assistant Knight this year, di ba? Bakit wala akong nakitang signs ng pag-ibig mo? Pagmamasid sa sihi at madam na nagpapakita ng kanilang pagmamahal araw-araw, hindi mo isinasaalang-alang ang iyong sariling mga bagay. Curious na tanong ni Roll. Hindi naman kasi mababa ang taunang sweldo ng assistant ng president ng Dahua Group. Si Martin ay isang magandang lalaki din, hindi siya dapat magpakasal ng patago. Bahagyang umubo si Martin. This kind of evasive action, paano ito makakaiwas sa mga mata ni Roll? May sitwasyon. Hindi. Seryosong sabi ni Martin, hindi ko alam kung Walang imik na naglakad si Roll sa gilid niya. Tiningnan niya ang ekspresyon ni Martin mula kaliwa hanggang kanan at saka umiling. Ang hitsura mo ay malinaw dahil iniisip mo ang isang tao. Masaya ka sa kanya, pero hindi ka sigurado. Actually, wala akong masyadong alam sa mga babae. Pakiramdam ko ay masyadong mahirap ang pakikipag-date. Tumigil sandali si Martin. May isang tao na nagpaparamdam sa akin na iba sa ibang babae. Sa tuwing may gagawin ako sa kanya, nag-i-effort ako. Siguro dahil maganda ang pakikitungo niya sa akin. Nang marinig ito ni Roll, naintindihan niya na talagang naguguluhan si Martin. Tanong niya ulit. Sa tingin mo ba makakapagpahinga ka kapag kasama mo siya? Nag-isip sandali si Martin at tumango. Napaka-komportable, napaka-relaxing. Tama na yan. Alagaan itong mabuti at ipagpatuloy ang pagsisikap. Pinalakas siya ni Roll. Kung sinabi niya ng direkta kay Martin na ang kanyang paborableng impresyon ay unti-unting nauwi sa pagkagusto, malamang na matatakot niya ang dating hangal. Hayaang kunin ng kalikasan ang landas nito. Isang araw, maunawaan niya na ang ganitong pakiramdam ay bihira at taos-puso. Hinawakan ni Martin ang dokumento at tumango. Kung ganoon, pupunta muna ako sa opisina. Kinawayan ni Roll ang kamay at pinagpatuloy ang pagtingin sa datos. Siya ay napaka-busy at walang oras upang maging isang matchmaker. Dahan-dahang naglakad si Martin papunta sa elevator. Iniisip ng isip niya ang sinabi sa kanya ni Roll. Hinihimok siya ng kanyang pamilya na magpakasal. Gusto rin ng kanyang mga magulang na maaga siyang magkaanak. Palagi na lang niyang tinatanggihan ang pakikipag-date sa mga babae. Unti-unting lumiwanag ang mukha ng taong iniisip niya. Biglang tumunog ang phone niya. Tumawag talaga siya. Tumatawa si Luna sa kabilang dulo ng telepono. Anya, nabalitaan ko na takot si Vanessa, kaya natulala siya. Siya ay nagtatago sa bahay at hindi nangahas na makita ang sinuman. Hindi man lang siya naglakas loob na sagutin ang telepono. Siguradong nanginginig siya sa takot. Malamang pinag-iisipan niya kung sasabihin niya ang totoo o hindi. Tumawag ka para sabihin sa akin ito. Natigilan si Luna, I have disturbed you. Kung busy ka, mag-uusap ulit tayo kapag may time ka. Hindi sumagot si Martin. Hindi ko alam kung kanino sasabihin ang mga bagay na ito. Kaya nga tinawagan kita. Kung ayaw mong marinig, gagawin ko di. Bago pa matapos si Luna, pinutol na siya ni Martin. Ayos lang. Maaari mo akong tawagan. Saglit na natigilan si Luna at napangiti ang gilid ng bibig niya. Ganoon ba siya ka-espesyal sa kanya? Sapat na ang maliit na ito. Ang labas ng mundo ay patuloy na hinuhulaan ang relasyon ni Arya at Allen. Ngunit walang nangahas na basta-basta mag-post ng balita. Tutal, nandoon ang posisyon ng mga Dahua. Pagkagising ni Arya, naramdaman niyang tuyo at masakit ang kanyang lalamunan. Gusto niyang bumangon at kumuha ng tubig, ngunit hindi siya pinahintulutan ng fixator na nakabalot sa kanyang katawan. Napansin ni Allen na nagising siya at agad na lumapit, gusto mo bang uminom ng tubig? Napakurap siya. Tumalikod si Allen at nagsali ng tubig. Matapos itong matikman at maramdamang hindi ito mainit, inilagay niya ito sa mga kamay ni Arya. Kinailangan niyang humiga sa kama ng mahigit 1 linggo. Ang kanyang mga mata ay hindi makaalis sa kanya kahit isang sandali. Humawak si Arya sa kanyang mga bisig at mahina at masakit na sinabi, bakit lagi mo akong kasama?
Paano ang tungkol sa trabaho? Nahirapan siyang gumalaw kaya nag-aatubiling ibinaling niya ang ulo niya at tumingin kay Allen. Hindi ko kailangan magtrabaho sa kumpanya. Saka kailangan ko ng magpahinga, sabi ni Allen. Sinuklay niya ang buhok sa tenga ni Arya at mahinang sinabi, nakakita lang ako ng short film shooting sa ibang bansa. Nakapagrehistro na ako para sa iyo. Anong drama? Wala kaming natatanggap na reply. Pag-uusapan natin ito kapag mayroon tayong konkretong balita. Huminto ang tingin niya sa guya ni Arya. Hindi pa nagpapakita ng mukha si Vanessa, di ba? Maaaring lumabas siya sa huling sandali. Alam ni Allen kung ano ang iniisip ng mga taong ito. Masyado silang nahuhumaling sa paghahangad ng katanyagan at kayamanan na hindi nila iyuko ang kanilang mga ulo hanggang sa huling sandali. Bakit pakiramdam ko sinasadya mo siyang mag-alala sa loob ng isang araw? Hinawakan ni Arya ang kamay ni Allen. Dumaan ang mainit na temperatura mula sa palad niya patungo sa palad niya. Nakita ni Allen na nakabawi na siya. Nilabas niya ang phone niya at binuksan ang thread na pinost ng netizens para makita niya. Yung mga hula. Biglang kinabahan si Arya. Ano ang dapat nating gawin? Ngayon alam na ng lahat ng reporter sa mundo na ako ang manager mo. Meron bang taong hangal na lalabas at manggulo? Nakangiting sabi ni Allen, hanggat hindi tayo nagsasalita, hindi sila makakakuha ng sagot. Maaari nilang hulaan ang anumang gusto nila. Gagawin niya ang kanyang trabaho bilang manager at poprotektahan siya ng mabuti. Ang kailangang gawin ni Arya ay manatili sa kanyang pangarap at magtrabaho patungo sa isang mas malawak na yugto. Malalaman din nila balang araw. Nag-aalala ka ba? Kalmadong umiling si Arya. Matagal nang natangay ang maitim na ulap sa kanyang puso. Hindi, wala kaming tinatago. Hindi lang kami nagkusa na ibunyag ito. Hayaan silang hulaan. Isa rin itong paraan para dahan-dahan nilang tanggapin. Ang pamumuno ay palaging nasa kanilang mga kamay. Publiko man o hindi, sila ang nagdesisyon. Iba ang pagkakakilanlan ni Allen sa iba. Inaasahan na ang labas ng mundo ay manghula ng napakabangis. May mga fans na sumuporta at naiingit sa kanya, lalo na iyong mga babaeng fan. Wow, ito ang pinakamagandang mag-asawa ngayong taon. Looking at their super matching looks, I have to say, please get married on the spot. Huwag kang magsalita ng kahit ano. Nang makita ko ang kanilang mga larawan, naramdaman kong kung hindi sila magkasama, mahirap para sa langit na tiisin sila. Bumalik ako at pinanood ulit ang advertisement ng 12 ng beses. Noon, may love bubbles na sila. Sa totoo lang, masyadong masaya ang mga mata ni Arya. Upang maprotektahan ang babaeng mahal niya, handa siyang bumaba sa trono ng Pangulo ng Dahwa at maging exclusive broker niya. Sa entertainment circle, sino pa ang makakagawa nito? May mga fans din na nag-post ng eksena ng award ceremony online. Saktong dumating si Allen at binuhat si Arya sa yaya ng kotse. Ginawa pa itong dynamic na larawan ng mga tagahanga. Please, sabay na tayo. Director Jones, kailan ka magpo-propose ng kasal? Tiningnan ni Arya ang mga komento at ngumiti. Hindi niya inaasahan na maraming tao ang susuporta sa kanila. Ito ay isa pang uri ng pagpapala, tama ba? Napakabilis, nagpadala si Martin ng isang malaking kahon ng mga sulat at damit. Lahat sila ay ipinadala ng mga tagahanga ni Arya. May mga couples shirt pa na may nakaprint na litrato nilang dalawa. Ito ay lahat ng regalo mula sa mga tagahanga. May mga sulat din para sa Pangulo. Isang araw na lang. Sabi ng fans, maganda na ang ending mo. Masaya sila para sa iyo. Masayang humiti si Arya, gusto kong makita ito ngayon. Ang mga liham at regalong ito ay maaaring patunayan na siya ay napakalapit kay Allen. Bagamat ang lahat ng mayroon siya ay hindi makaalis sa proteksyon ni Allen, pagkatapos ng insidenteng ito, hindi na siya nag-aalala sa pressure ng public opinion. Sumagot si Martin at inilagay ang kahon kung saan makukuha ito ni Arya nang hindi bumangon, inutusan ka ng presidente na basahin ang sulat kapag naiinip ka at magpalipas ng oras. Tumango siya at kinuha ang isang ordinaryong sobre. Nadulas ang litrato sa loob. Hindi ito isang sulat kundi isang larawan. Sa larawan, nakikipaghalikan siya sa isang lalaki. Bukod sa litrato, may sulat. Arya, ano ba talagang itsura mo? Alam na alam mo sa puso mo.
Maghintay at tingnan lamang. Ipapakita namin sa lahat ang tunay mong mukha. Napakurap si Arya at inilagay ang litrato sa kama. Gusto niyang hintayin na bumalik si Allen at ipakita ito sa kanya. Makalipas ang ilang oras, nakita niya sa telepono ang balita na nakipag-ayos na si Dahua sa taong namamahala kay Angel Star at taimtim na sinabing imbestigahan nila ang bagay hanggang sa dulo. Ito ay hindi direktang isang babala kay Vanessa. Pagkababang muli ng telepono, sumakit ang ulo ng manager ni Vanessa. Anong sabi nila? Magsabi ka. Di ba sabi ko sa'yo napakahirap pakisamahan ni Arya? Nalinis mo ba ito ng maayos? Galit na sigaw ni Vanessa. Ayaw niyang ibaon dito ang kanyang kinabukasan. Ako. Sinubukan ko ang aking makakaya. Wala naman dapat problema, di ba? Pinunasan ng manager ang pawis sa kanyang noo. Kung iba man iyon, sigurado siya, pero si Allen iyon. Bakit biglang pinili ng spokesperson ng Unique si Arya? Dapat ay si Allen ang kumokontrol sa sitwasyon sa likod ng mga eksena. Bakit kaya nila siya awayin? Wala ba talagang pakialam ang kumpanya? Ihanda ang sasakyan. Gusto kong pumunta sa kumpanya. Hindi siya naniniwala na hindi siya papansinin ng mga Skywing. Anong magagawa mo kung pupunta ka? Ang kumpanya at Dahua ay nag-aaway sa isa't isa sa nakalipas na ilang taon, ngunit hindi sila nangahas na ilantad ang katotohanan. Hindi ba dahil sa takot sila kay Allen? Nawala ka sa pagkakataong ito. Sa tingin ko, isa lang ang pagpipilian ngayon, ang humingi ng tawad kay Arya at magmakaawa sa kanya na palayain ka. Nasa ospital na si Arya. Balita ko napakaseryoso ng sitwasyon. Sa pagkakataong ito ay hindi na ito papakawalan ni Allen ng madali. Naikuyom ni Vanessa ang kanyang mga kamao at pinakinggan ang pangungumbinsi ng kanyang manager. Hindi niya maalis ang galit sa kanyang puso kahit anong pilit niya. Yung tipong hindi naniniwala na maihalong hinaing. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at minisyan, nakakainggit talaga ang swerte ni Arya. Ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang baluktot dahil sa selos at puot. Nang makita siyang ganito, medyo nag-alala ang manager, "You just need to apologize. Walang mangyayari sa'yo." Okay. Pagkatapos ay tulungan mo akong makuha ang numero ng telepono ni Arya. Sinabi ito ni Vanessa, ngunit ang kanyang ekspresyon ay may hinanakit, "Then contact the reporters." Gusto ko nang magretiro at hindi na umarte. Ano? Natigilan ng manager, kung hindi ka umabot sa ganoong stage, huwag masyadong ekstreme. Hindi madali para sa iyo na umabot sa yugtong ito. Umisi si Vanessa. Hindi ko matatalo si Arya. Pumirma siya ng kontrata sa Dahua at si Allen ang kanyang manager. Naprovoke ko na siya. May paraan ba palabas? Nag-aalala lang ang naipakita ng manager, "Sige, aayusin ko." Magpahinga ka muna. Ngunit sa sandaling lumabas siya ng apartment ni Vanessa, naging maluwag ang kanyang ekspresyon. Dahil handang tumayo si Vanessa at managot sa lahat, walang kinalaman ang bagay na ito sa kanya. Ang Dahua ay hindi magdudulot ng gulo para sa kanya. Kahit magretiro na si Vanessa, pwede pa rin siyang magdala ng ibang artista. Wala nang pakialam ang Skywing sa sitwasyon ni Vanessa. Bilang manager, hindi niya kailangang mag-alala. Upang makaalis sa sitwasyon sa lalong madaling panahon, mabilis na tinanong ng manager ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Arya mula sa tatak. Alam ni Vanessa na kung hahatakin pa niya, matatapos na talaga siya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan at pagpupumiglas, denial niya ang numero. Arya, ako ang humiling sa isang tao na itulak ka palabas ng entablado. I just hate you. Bumalik ka lang at inagaw mo na ang endorsement ko. Bakit? I hate it kapag nag-act ka sa harap ng kamera. Napilitan man akong umatras, hindi bale. Naghihintay akong makita kang mapaalis sa Dahua. Hinihintay kitang mapilitan sa isang sulok ng paparazzi. Mas maganda kung mabangga ka ng kotse paglabas mo. Galit na galit si Vanessa. Nang hindi na hinintay na magsalita ang kabilang partido, tinapos na niya ang gusto niyang sabihin. Gayunpaman, pagkatapos niyang magsalita, narinig niya ang malamig at malalim na tugon, "Ako si Allen Jones." Allen Jones? Ano ba? Hindi inaasahan ni Vanessa na ang sasagot sa tawag ni Arya ay si Allen. Kung ano-ano na lang sinabi niya.
Siya ay natatakot at nababalisa habang ipinaliwanag niya, Director Jones, pasensya na. Hindi ko sinasadya yun. Makinig ka sa akin. Hindi na kailangan. Narinig ko ito ng malinaw. Hindi lamang ito narinig ni Allen ng malinaw, ngunit na-i-record din ang ikalawang kalahati ng tawag sa kanyang telepono. Lalo na yung part na sinumpa ni Vanessa si Arya. Ito ay naitala ng napakalinaw. Natigilan si Vanessa. Napaiyak siya sa sakit at nagmakaawa kay Allen na pakawalan siya. Pasensya na, alam kong mali talaga ako. Pakiusap ko. Hindi ko marinig ang ibig sabihin ng paghingi mo ng tawad at pag-amin sa iyong mga pagkakamali. Tapusin na natin ang palabas dito. Ipapaalala ko sa iyo walang gaanong oras. Ibinaba ni Allen ang telepono pagkatapos niyang magsalita. Agad niyang ibinigay ang pinakabagong utos, punan ang lahat ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan tungkol kay Arya sa aking numero at mahigpit na panatilihing sikreto sa publiko ang kanyang personal na numero ng telepono. Alam agad ni Martin na malamang nagalit si Allen dahil sa isang bagay. Kung hindi, paano niya nagawa ito at naging sanhi ng lahat ng ito? Maliwanag, si Vanessa iyon. Sinaktan niya ang asawa ng kanilang sihi sa harap ng lahat. Ni hindi niya alam kung paano magsisi. Paulit-ulit na nagmumura at nanunukso. Kung ang mga dahwa ay hindi gumawa ng isang countermeasure, sa oras na ito, ang init ng ulo ni Allen ay magiging napakabuti. Sa kabilang bahagi ng telepono, si Vanessa ay nasa estado ng pagbagsak. Ang sinabi ng kanyang manager sa tabi niya ay, hindi siya nakinig ni isang salita. Isang pangungusap lang ang nasa isip niya. Tapos na siya. Handa man siyang patawarin ni Arya, nakatadhana siyang umalis sa industriya ng pag-arte. Napaiyak siya sa sakit. Maliban sa pagkukusa na aminin ang kanyang pagkakamali, wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi, sa huling minuto na ibinigay sa kanya ni Allen, lumabas si Vanessa ng bahay at humarap sa lahat ng mga reporter. Nakasuot siya ng high-end na Chanel-style dress na may light makeup sa mukha. Ganun pa man, hindi nito kayang takpan ang pagod sa mukha niya. Habang nakatutok sa kanya ang kamera, ay lalong naging halata ang ekspresyon ng pagtaka sa mukha ni Vanessa. Makikita na siya ay maisakit sa nakalipas na 24 na oras. Tulad ng nahulaan ng outside world, si Vanessa ang nasuhulan sa mga anti-fans para sumugod sa entablado at itulak si Arya sa entablado na naging dahilan upang masugatan at maospital ang huli. Ayon sa intensyon ni Allen, kailangan niyang lumabas at aminin ito sa loob ng 24 na oras. Labis na curious ang mga reporter sa katotohanan sa likod ng usapin. Bagamat kabilang sina Vanessa at Arya sa magkaibang ahensya ng brokerage, nagkaroon ba sila ng napakalaking awayan sa pagitan nila? Ang mga kahihinatnan ng pag-alis ni Arya sa entablado ay maaaring maging maseryoso. Hindi kaya naisip ito ni Vanessa? Pumwesto sa likod niya ang manager ni Vanessa at ibinaba ang ulo para maiwasan ang mga kamera ng mga reporter. Lahat, hindi mo kailangang harangan ang pinto ko dahil napagdesisyonan ko na umalis sa entertainment industry at hindi na bumalik. Salamat sa mga fans na palaging sumusuporta sa akin. Umaasa ako na ang iyong buhay ay magiging mas mabuti at mas mabuti. Paalam. Matapos sabihin iyon, hindi na binigyan ni Vanessa ng oras ang mga reporter para magtanong at umalis na. Hindi siya nagbigay ng anumang tiyak na sagot na pumukaw ng mainit na talakayan sa labas ng mundo. Biglang inanunsyo ng artist mula sa Skywings na si Vanessa ang kanyang pag-alis sa entertainment circle. May isip ba natin na may kinalaman siya sa aksidente sa award ceremony? Sobrang pagod si Vanessa noong na-interview siya. Parang sinasadya niyang umiwas sa mga reporter. The few movies that she had just screened all good reactions. Nagkaroon siya ng pagkakataong maghangad ng Best Actress Award sa pagtatapos ng taon. Talagang hindi ka panipaniwala na inihayag niya ang kanyang pag-alis sa oras na ito. Hindi kaya sinuhulan niya talaga ang mga anti-fans para itulak si Arya? Sa gabi ng seremonya ng parangal, kahit na nasugatan si Arya, nagpatuloy siya hanggang sa katapusan. Hindi niya sinabi sa publiko na gusto niyang panagutin ang sinuman. Bahagyang kumunot ang noo ni Allen. Hindi siya nasiyahan sa balitang ito. Bagamat lumitaw si Vanessa, hindi siya humingi ng tawad kay Arya. Ano ito? Nakita ni Arya ang intensyon ng kanyang tawag sa telepono at mabilis siyang pinigilan, kalimutan mo na ito.
Para sa isang tulad ni Vanessa na hilingin sa kanya na umalis sa industriya ng entertainment ay sapat na upang pahirapan siya. As for the apology, hindi ko pipilitin. Hindi siya sincerely humingi ng tawad at ayaw ko rin. Huwag mag-aksaya ng oras sa ganoong klase ng tao, Allen. Hearing her say so, hindi talaga siya makatanggi. Okay, gagawin ko ang sinabi mo. Tumayo siya sa sofa at humiga sa tabi ni Arya. Marahan niya itong hinila sa kanyang yakap, nag-aalala ako sa iyo. Komportabling sumandal si Arya sa kanyang yakap at marahang minasahe ang braso ni Allen. Katulad din, nag-aalala rin ako sa iyo. Hindi lang kailangan mong harapin ang mga usapin ng kumpanya, kailangan mo ring maging manager ko para protektahan ako. Pag-uwi mo, kailangan mo akong alagaan. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Okay. Hindi sumagot si Allen. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga aksyon upang tumugon. Niyakap niya si Arya ng mahigpit. Pagkatapos, idiniin niya ang baba sa liig nito at ipinikit ang mga mata. Ako ang may pinakamagandang manager sa mundo. Hindi ako natatakot sa anumang bagay at hindi ko isapuso ang kasuklam-suklam na panlilinlang na iyon. Kaya dapat ka ring mag-concentrate sa iyong trabaho at magpahinga ng maayos. Huwag mag-aksaya ng oras. Okay. Hindi siya pinayagan ni Allen na gumawa ng anuman mula nang siya ay nasaktan. Sinamantala ni Arya ang pagkakataong ito para magpahinga ng ilang araw. Alam ni Luna na si Allen ay mananatili kay Arya at mag-aalaga sa kanya, kaya siya ay komportable na magpalipas ng oras. Halimbawa, pumunta siya sa opisina ni Martin para bisitahin. Habang naglalakad siya papunta sa pinto ng opisina ni Martin, narinig niya ang matinding pagtatalo mula sa loob. To be exact, pinagtampuhan ni Martin ang isang babaeng empleyado. Sandaling tumayo si Luna sa pintuan at nakakunot ang noo habang nakikinig. Tama na. Hindi na nakayanan ni Luna. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Nakita niyang umiiyak pa rin ang babaeng empleyado. Inabot niya sa kanya ang isang tissue at sinabi kay Martin, minsan ang trabaho ay napakahalaga, kaya huwag mong panghawakan ang bagay na ito. Hilingin sa kanya na mabilis na gumawa ng isang bagay upang ayusin ito. Nagpasalamat ang babaeng empleyado kay Luna. Umubo si Luna at bumulong, bilisan mo at umalis. Lumingon si Martin at hindi siya tinigilan. Matapos punasan ng mga babaeng staff ang kanyang luha at umalis, bigla na lang na-realize ni Luna na parang masyado siyang nag-aalala, kaya ngumiti siya ng alanganin, madalas akong magkamali. Kung kasing strikto mo si Arya, baka matagal na akong huminto. Lahat ng tao ay magkakamali kaya huwag masyadong magalit. Walang magawang tumingin sa kanya si Martin, alam kasi ni Madam na kapag pumunta ka sa ibang artista, papagalitan ka ng husto. Hindi mo kailangang maging direkta, ungol ni Luna. Nagugutom siya at nagsimulang tumunog ang kanyang tiyan. Sabi niya, magtrabaho ka. Lalabas ako para kumain. Maghintay. Pinigilan siya ni Martin at sinuot ang coat niya. Sabay na tayo. Magkasama? Napakurap si Luna. Bagamat sabay silang kumain noon, parang ito ang unang pagkakataon na ganito ang atmosphere ngayon, lalo na nang tumayo si Martin sa pintuan at tumingin sa kanya ng may gwapong ngiti. Pakiramdam niya ay sasabog na ang puso niya sa sobrang kaba. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Martin kay Luna habang iniswipe ang card niya at pinindot ang elevator button. Ang ganitong uri ng ngiti, kasama ang banayad na pag-ugali. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga empleyado ang lumakad. Lahat sila gustong sumakay ng elevator. Tiningnan ni Luna ang distansya sa pagitan nila ni Martin. Subconsciously, nakaramdam siya ng kababaan at nais na tumayo sa gilid. Gayunpaman, sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator, hinawakan siya ni Martin sa balikat. Inakay siya nito papasok ng elevator. Kasunod niyon ay may sumugod na mga tao. May nabangga si Luna at mas malapit pa sa dibdib ni Martin. Napayuko siya sa excitement at kaba. Ito ba ay isang hindi direktang yakap? Ngunit sa sumunod na segundo, naramdaman niyang mas malapit na ang distansya nila sa kanya. Pagtingala niya, si Martin lang ang nakita niya. Para hindi siya sumiksik ng iba, lalo niyang ginamit ang mga braso niya para palawakin ang distansya para komportabling makatayo si Luna. Actually, hindi naman kailangan. Ako di. Ibinuka ni Luna ang kanyang bibig at may gustong sabihin,
Ngunit pakiramdam niya ay masyado siyang nag-iisip. Gentleman lang ang ugali niya. Nakayuko si Luna kaya hindi niya nakita ang ngiti sa mukha ng lalaki nang lumingon siya. Bumukas muli ang pinto ng elevator at lumabas lahat ng mga empleyado sa elevator. Biglang nasiraan ng loob si Luna. Kung lagi siyang naipit sa elevator, ang sarap kaya. Kung hindi mo pa rin iniisip kung ano ang kakainin, ako ang magpapasya, sabi ni Martin sa kanya. Nang makitang hindi siya tumutol, binuksan niya ang pinto, sumakay ka sa kotse. Itinapon ni Luna ang mga iniisip na hindi niya dapat isipin at sumakay sa kotse. Ngunit nang makita niyang nakaparada ang sasakyan sa ibaba ng apartment ni Martin, natigilan siya. Saan tayo kakain? Naalala niyang walang malapit na restaurant. Bahay ko. Kinuha ni Martin ang susi at hindi pinansin ang pagtataka niyang ekspresyon. Dumating silang dalawa lalo na sa bahay niya para maghapunan. Kasing init ng apoy ang mukha ni Luna. Batay sa pagkakaintindi niya kay Martin, hindi siya dapat ang uri ng tao na mag-uwi ng babae para sa hapunan. Dahan-dahan siyang sumunod sa kanya. Pagpasok niya sa pinto, natigilan siya nang makita ang magulong kwarto. Umubo din si Martin ng hindi natural. Masyadong maraming nangyayari sa kumpanya nitong mga ilang araw. Walang oras para ayusin ang kwarto. Tapos tutulungan kitang mag-ayos. Hindi ako magaling magluto. Hindi naglakas loob na tingnan ni Luna si Martin sa mata at sinabi sa mahinang boses. Sige, magluluto ako. Natigilan si Luna habang pinagmamasdan si Martin na naglalakad papunta sa kusina. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng paghugas ng mga gulay at paghiwa ng mga gulay. Mukha ba silang couple ngayon? Bagamat tila mag-asawang walang asawa, pinahahalagahan pa rin ni Luna ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan. Natatakot siya na baka pagkatapos niyang ibuka ang kanyang bibig, ay hindi na niya ito magawang makipagkaibigan, kaya hindi muna siya naglakas loob na gawin ang hakbang na iyon. Hindi rin masama ang kalagayan nila ngayon. Naglilinis si Luna ng table nang marinig niya ang sigaw ni Martin mula sa kusina. Nagmamadali siyang pumasok, anong meron? Hindi sinasadyang nabasag ni Martin ang isang mangkok nang maghiwa siya ng gulay. Nang makita niya si Luna na nagmamadaling pumasok, tumingala siya sa kahihiyan, walad. Kumunot ang noo ni Luna at pumasok. Tinulak niya si Martin at sinabing habang naglilinis, hindi ito mailalagay dito. Madali itong mahuhulog. Gayon din, ang chopping board ay dapat ilagay dito. Naaalala mo ba? Napuno na kung ano ang mga mata ni Martin. Tumalikod siya at lumabas para kunin ang spare key. Inilagay niya ito sa kamay ni Luna, baka hindi ko na maalala. Pwede ka bang pumunta ng madalas para tingnan? Konting gawain lang ito araw-araw. Ikaw ang assistant ni Director Jones. Hindi mo na ito maaalala. Baka kailanganin kitang pumunta dito ng ilang beses. Matagal itong pinigilan ni Martin bago ito sinabi. Kung tutuusin, hindi naman sa hindi siya marunong gumawa ng gawaing bahay, pero gusto niyang madalas pumunta rito si Luna. Naisip niya ang higit sa 10 mga plano sa kusina at sa wakas ay nadama niya na ito ang pinakamaaasahan. Gusto niyang madalas siyang pumunta rito. Natigilan si Luna at saka nakita si Martin na unti-unting lumapit sa kanya. Napatingin siya sa mga gulay na hiniwa, hindi ka ba nagugutom? Bakit hindi ka nagluto? Itinagilid ni Martin ang kanyang ulo para tingnan siya at sinabi pagkaraan ng ilang sandali, nagugutom ka ba? Tumingin si Luna kay Martin na parang may iniisip. Parang nabaliw ang munting usa sa puso niya. Hindi kaya siya lang ang nag-iisip tungkol dito. Masyado na siyang malapit. Ang alam ko lang gumawa ng pansit. Ang pagputol ng mga bagay ay hindi masyadong mabilis. Baka kailangan mo pa akong hintayin ng matagal. Gagawin ko pa ng ilang beses tapos masasanay na rin ako. Sabi ni Martin at kumuha ng plato sa likod ni Luna. Pakiramdam ni Luna ay napaka-awkward ng atmosphere. Ipagpapatuloy ko ang paglilinis. Nakita siya ni Martin na nagmamadaling umalis at muling sumilay ang ngiti sa mga labi. Kinuha niya ang susi. Gaya nga ng naisip ni Luna, hindi madalas na iuwi ni Martin ang kanyang mga kaibigan. Wala pa siyang naging kaibigang babae noon. Ang kanyang mga kasangkapan at mga pang-araw-araw na pangangailangan ay pare-pareho. Lahat sila ay may parehong kulay abu-puting tono.
Ang simpleng pag-iimpake ng bahay ay magmumukhang maayos, ngunit ito ay magbibigay sa mga tao ng kalungkutan. Matapos linisin ni Luna ang silid, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na salpok. Gusto niyang itanong kung dinala siya ni Martin dito ngayon na may simpleng ideya o. Bumaba ang tingin niya sa susi sa kanyang bag, hindi ba't mga lalaki at babae lang ang magkarelasyon ang magbibigay ng susi ng kanilang bahay sa isa't isa. Sa pag-iisip ngayon, hawak ni Martin ang kanyang susi at nasa kanya ang susi nito. Sa sandaling ito, nakatayo si Martin sa kusina. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang oras, nag-iisip ng paraan para maantala ito ng ilang sandali. Sa ganitong paraan, maaaring manatili dito si Luna magdamag. Hindi pa ba handa ang pagkain, sigaw ni Luna. Malapit na. Kumunot ang noo ni Martin at walang sawang ibinuhos ang pansit sa kumukulong kaldero. Makalipas ang 10 minuto, nagdala si Martin ng 2 mangkok ng mainit na pansit at ilang ulam ng side dishes. Pagkatapos ay sumigaw siya, tara kain na tayo. Naamoy ni Luna ang halimuyak at kumain ng may kasiyahan, hindi ko inaasahan na masarap ka pala. Kung gusto mo, ipagluluto kita araw-araw. Nabulunan si Luna na kumakain ng pansit sa mga salitang ito. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Martin, iyon. Alam ba niyang hindi niya basta-basta masasabi ang mga ganitong salita sa mga babae? Bakit mo binigay sa akin ang susi ng bahay mo at bakit mo ako pinagluto? Sa wakas ay naitanong ito ni Luna. Kung hindi siya nagtanong, siya ay masusuffocate hanggang mamatay mag-isa. Hindi ba ikaw ang fiance ko? Normal lang na magkaroon ng susi ng pamilya ko. O Diyos ko! Sino ang nagturo sa kanya na sabihin ito? Naramdaman na lang ni Luna na malapit ng maluto ang kanyang mukha, para lang iyan sa sitwasyon noon. Bago pa niya matapos ang sasabihin ay nilapitan na siya ni Martin. Napakalapit niya. Then, under the circumstances where Luna was not have time to react, he lightly kissed her lips. Ang simple at maingat na intimate contact na ito ay nagulat kay Luna. Nataranta siyang tumingin kay Martin, ikaw. Maging girlfriend ko. Ibibigay ko sa iyo ang puso at susi ko. Napuno ng pananabik at kagalakan ang puso ni Luna. Hindi siya umatras o tinulak palayo si Martin. Sa halip, nagkusa siyang yakapin siya, pakialam mo ba? Ang kanyang maliit na pag-aalala ay tila hindi naging hadlang sa pagitan nila. Ayokong palampasin. Ibinaba ni Martin ang kanyang ulo at sinabi. Malakas ang tibok ng puso niya. Si Martin, na noon pa man ay nakalaan, ay nangangailangan ng maraming lakas ng loob upang gawin ang kanyang ginawa ngayon. Napasandal si Luna sa kanyang dibdib at narinig niyang nagtanong sa mahinang boses, pwede bang huwag kang umalis ngayong gabi? Hindi. Agad na umupo si Luna at kinakabahang tinitigan si Martin. She kept shaking her head, I will not do that before the wedding. Ito ay isang bagay ng prinsipyo. Natigilan si Martin. I mean parang noong may sakit ako, nanatili ka sa bahay ko at inalagaan mo ako. Gusto kong makasama ka ng mas matagal. Paliwanag ni Martin. O napagtanto ni Luna na masyado siyang nag-iisip. Namula siya at kinain lahat ng noodles sa bowl. Pagkatapos, pinanood niya si Martin na naglilinis ng mga mangkok at chopstick at sa kusina. Magkahawak kamay silang naglakad papunta sa sala. Ang gabing ito ang pinakamapayapa at pinakamasayang gabi na pinakatulog ni Luna. Siya ay nagkaroon ng napakahabang panaginip. Sa panaginip, namuhay sila ni Martin ng napakagandang buhay. Kinaumagahan, nagpakita sina Luna at Martin sa harapan ni Arya. Napansin agad ni Arya ang kakaibang atmosphere sa pagitan nila. Ipinaliwanag din ng mahiyaing ekspresyon sa mukha ni Luna ang lahat, you guys have made good progress. Naparito ako para magsumbong sa iyo. Ngumiti si Luna at umupo. Puno ng kaligayahan ang mga mata niya. Sigurado ka bang siya iyon? Naiintindihan ni Arya si Luna. Kung hindi siya 100% sigurado, hindi niya gagawin ang hakbang na ito. Tumango si Luna at tapat na sinabi, alam kong hindi madaling makakilala ng taong bagay talaga. Ayokong mamiss siya. Kahit napakiramdam ko ay mababa pa rin ako. Edad, oh. Napakurap si Arya. Tumango si Luna, GV figurity. Ito ay madaling hawakan. Sundan mo ako para pamahalaan ang iyong figure. Ang ganda-ganda mo kaya kahit ikaw ay namangha.
Naisip ni Luna ang masustansyang pagkain na kinain ni Arya upang mapanatili ang kanyang figura. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumango, "Okay, magsusumikap ako." Naiulat na ni Martin ang kanyang trabaho kay Allen sa pag-aaral sa oras na ito. Ito ang listahan ng 3 mga programa sa panayam na pinili ni Direk Roll. Upang hayaang umunlad ng maayos si Arya sa dahwa sa hinaharap, lalo na naghanda si Allen na hayaan siyang magkaroon ng isa pang programa ng panayam sa yugtong ito. Maingat niyang tiningnan ang kalikasan at nilalaman ng mga programa at sa wakas ay nakumpirma ang pinakamakapangyarihang programa. Sagutin mo sila. Lalabas si Arya sa Star Program sa susunod na Sabado, sabi ni Allen. Ayon sa oras, ang kanyang katawan ay halos gumaling noon at ang bituin ay dumating sa programang ito. Ito ay isang programa na pinamamahalaan ng istasyon ng telebisyon ng lungsod. Mas maitatag nito ang posisyon ni Arya sa industriya ng entertainment at industriya ng pelikula. Sa pagkakataong ito, natanggap ni Arya ang imbitasyon ng kabilang partido. Ito ay sapat na.